may Teresa kayo, meron naman kaming Barats. If Madetona's welcome, in a perfect world either si Kari or si Zaz, because I really think mahirap kunin si Hayabusa, immediately -1 yun to Falcons AP Bren, kasi pag Nadetona's welcome, dyan papasok yung final slash, yung mga 1-to-1 na pick-ups from the draft of Aurora. But you know what? I like this transition from Falcons AP Bren then. From the red side, nag-blue side sila. Sure, they were challenged, but now they will be duking it out for game number 2. Kayang-kaya nilang sumabay, but let's see kung 2-0 ba or magiging 1-1. Pwede ba yun? Pagka penalty zone, patalong ka, kinain ka ng Barats. Meron, May immunity. May immunity ba ang penalty zone? Kung hindi ako nagkakamali. Wala, no? Kailangan niya muna matapos. Yung bago animation siya niya. Kasi iniisip ko, kunyari, pahampas ka, di ba, penalty zone. Tinitonas welcome ka. Hindi, actually, iniisip ko din kanina Kinain kasi. ka bigla. Yung kasi di parang EXP na lang yung kulang. Parang kailangan nila ng group crowd controller at the same time na kaya din mag-pick off. So Barats is actually a very good choice for Aurora to complete the team. Tsaka ito yung hero na kayang tumapat ng harasan eh. Di ba? Alam natin yan. Yung Pag sustained Benedetta ka kasi, clear nga naman, tapos rotate. Si Edward or Benedetta, Barats, pwede kang makipag-stackan. Stack, Chane. So parehas kayong kaya nyo makipagmamaan. Gawa sa bakal yung dalawang yan eh. Tirisla tsaka si Barats. Yung liit niya pa ngayon. Siyempre, ito kasi yung thing din sa Barats. Siyempre, kailangan mo muna kumuha ng maraming stock para lagi kang malaki, para lagi kang busog. Lagi kang maga. Ayan. Lagi kang macho. Oo. Parang it won't make sense kapag maliit siya tapos ang katapat mo, Terizla ni Flap TC. Magiging ka dyan, whack-a-mole. Paluin ka ng maso niyan sa mukha. Wala pang penalty zone. Pinakahampas Matik agad. Ito isa sa mga pinakamagandang ginagawa nila, the lane control. Ganong kaingat talaga si Doming. Rotation coming from Demon Kite, the burst. Aalis muna ulit dito. Gusto ko yung yung bigla na lang lumalabas sa damuhan si Demon Kite to go for that burst. And ganun siya kakumpiyansa na kaya niya rin kumonek ng skill kahit alam niya na sobrang palos or sobrang bilis ng isang Hayabusa. Alam niya rin kasi na pag 2 minutes pa lang ng game, kahit level 4 versus level 4 na 1 versus 1, Hayabusa tsaka Julian, hindi mas mabilis makapag-dash out ang Julian. And now, looking good for the Turtle. Pwede niyang i-reset to at tapos kuha ng buff. Pero mas decidido ang mga members dito ng Aurora. Hindi, umpisa na kagad natin. Same play actually. Pinaka-gameplay nila, get all. The first 3 Turtle para sa side ng Team Aurora. Successful for Demon Kite, sealing the deal for the Turtle take. Actually, ang bilis ng rotation ng Aurora doon. Talagang na-timingan nila ng maayos just in time para makuha yung Turtle. Ang layo ni Kyle TC. Gap. Nagagap na si Super Marco. Maganda to para sa side ng Team Aurora. 1-4 ang kanyang bawas dito. Nakaabang din as well si Rene J. The lane control is there. Pagka umangat pa ng bahagya o ng konti, ito si Super Marco. Though meron siyang Purify dito, pero nakikita natin yung effect ng isang Lycan Pounce o Gwen. Gagawin niya, manggugulo lang din siya para lumabas kung saan nakapwesto ibang mga members dito ng Team Aurora. Actually, kailangan na talaga mag-assert ni Kyle TZ kasi siya talaga ang pinaka-aasahan dito when it comes to the early game. Kasi si Super Marco, as a carry, medyo mid-game to late game pa talaga rin siya pwede. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit nagagap siya sa bandang gold lane. Kailangan medyo abangan talaga yung oras, no? Kung kailan na mag-strike. As long as hindi ka napipick off, tuloy-tuloy pa rin naman ang farming. Next 60 seconds, that is the second Turtle. Pinag-ahandaan to ng dalawang teams dito. Gusto ko yung ginagawa talaga ni Ogwen. Kuha lang ng vision, information, nasan ba nakapwesto para makapag-farm ng bukas na sa loob. Ang mga members dito ng Falcon AP Brand, kahati agad ang buhay dito ni Rene J going for the burst. Kaltisi right in front dito sa member nila. First Blood goes for the side ng Falcons AP Brand. Panalo na naman si paring JP. Well, yun talaga, manggigigil kasi talaga si Kyle TZ kasi syempre, who likes losing nga naman, di ba? Well, at least this is their first attempt in forcing a game number 3. Looking at the item, Super Marco versus Doming, wala naman masyadong difference din. And makikita natin, mahirap na actually maka-pick off dun sa XP lane. Thunderbelt. Tama ba? Thunderbelt ang unang item ni Edward as Barats. Yes. for Barats.
So, meron Basic siyang attack. slow, meron siyang after, better attack every time na gumagamit siya dito, plus that is slow. Small defense as well, naka-ready ulit ang mga members ng Aurora. Ayan ulit yung isa sa pinaka-gameplay nila, kunin natin lahat talaga ng turtle. Iwan yung mga lanes, make sure na na-clear bago nyo iwan, tapos go for that clash. Naku po, napakagandang dalawang final slash. Ogwenoy with the jump in! Ditonas, welcome! Niluwanan ng ating dragon. Kyle Dizzy is down. Hindi pa pala, joke lang, buhay pa rin. Nakapag-ugi shadow kill. Akala ko naglaho parang mula, pero that one, the penalty zone. Si Edward aatras ulit, ibang mga members nila. Aabante naman ang Falcons. AP Bren na ipit ata si Domeng, pero sakto lang yung Lycan pounce out niya. Swabe naman yung nung clutch nun. Actually, well, ang ganda nun kasi wala nagkabigayan. Talagang talagang suntukan lang guys, pero walang patayan. Pero nakuha pa rin ng Aurora. Nakuha pa rin ng Aurora yung turtle. Hinahanap ko yung marka ng yung marka ng shield eh. Si Demon Kite talagang paldo sa retry eh. Oo. Ano yan? Kanina pa eh. Gigil eh. Gigil talaga eh. Pero ang maganda kasi sa ginawa talaga nila Edward, ang aga nila sa turtle. Mga 15 seconds, Ang ganda 20. nga parang parang meron silang stopwatch lagi. Oo. Alam nila kung kailan na sila dapat pumunta. Tsaka ginagawa din talaga dito ng Aurora, chumachani talaga dun sa gold plates. Kaya ang taba talaga ni Edward ngayon eh. Halos na 1/4 na lang natira eh. Dun sa gold plating, dun sa XP. So maximum potential or maximum farming ang ginagawa dito ni Mr. Edward. Papunta na sa Dominance Ice, Blood Wings for Julian the Burst. The damage is Sky Pierce naman para kay Domeng. Well, si Super Marco, meron na siyang corrosion na Skyta. So, like, if ever, sumama siya sa isang team fight, ang laking tulong din na hindi makakalayo basta-basta yung mga kalaban. Yung mga, small, micro, yung kanyang slow, malaking factor na rin to. Going in for that setup, Demon Kite, para sa kanyang poke, nakakaramdam dito si Owen na medyo tema cuts. The Channing Tatum, Vision is there, Keltisi playing it safe para sa members dito ng Falcons, April Ren. Eto na naman yung perwisyong si Edward. Actually, napa-atras sila eh. Ayoko lumapit sa inyo. Tsaka hindi to nas welcome flicker niya eh. Ilang pulgadeng dinadagdag kasi ng ng flicker eh. Eto na nga, inuumpisan ulit ng Team Falcons, AP Bren. Rules, kailangan 5 ulit tayo. Si Ogwen, same play pa rin. Give vision lang. Nasaan ba nakapwesto yung kanilang retry holder? Going to delay things up. Kalahati ang buhay dito. Ditonas welcome. Pakakawala na ba? Pwede ibuga. Oops. Nakuha dito Kaltisi. Pop that retry for the side of Team Falcons AP Bren. Kapalit naman in the burst. Flap TC is down. Great exchange. Tingin ko kahit papano nakakuha sila ng isang maganda. May follow-up clash na gustong ibitaw dito ang Team Aurora. The chase is on. Out na muna ibang mga members ng Falcons AP Bren. Yeah, tama lang yung ginawa nila kasi without Flap TZ, ibig sabihin walang penalty zone. Yep. And hindi nila magugrupo yung mga Aurora para mabilis sila makapag-deal ng damage against them. So antayin na lang muna nila si Flap TZ na bumalik and then they can start initiate a team fight again. Tsaka hindi nila napapansin maganda ang farming ni Super Marco ngayon. Hindi man sumasama yan, tahimik lang din ang kanyang stats. Mas maingat na siya compared to game number 1. Pero nakita mo naman, nakakabuta siya dito ng torre, nakakakuha siya ng farm, hindi rin siya napipick off. 1-3 ang ating score, pero dikit ang gold. Well, ito rin speaking of farming, itong si Demon Kite din tumutulong na sa pag-push ng lanes. And kukuha sila dito ng pick-off. Boogie Shadow kill. Pero just in time. Pero may follow the penalty zone. Sinalo. Inantay lang din talaga mag-bailout. Kapalit naman dito sa gitna. Dahil nga na-open na pa walang mga skill ng ibang mga members ng Falcon HP Bren. Minamaximize ulit to ng Team Aurora. Atras si Edward. Kalahati ang kanyang buhay. Back off ulit. 2-3 ang ating score. Still, medyo nakakuha ng magandang momentum ang Falcons AP Bren on that pick-off. Ang ganda ng ginagawa ngayon ng Falcons AP Bren Talagang na sila parang nasa defense mode sila. Antay nila mag-initiate itong mga miyembro ng Aurora and then doon sila magka-counter go. Suwabe, no? Yung nila, veteran moves. Actually, alam nila when to strike. And ramdam ko, talagang i-hunt na ni Kyle TZ. Nakuha na niya yung momentum dito. Kailangan mag-doble ingat ni Demon Kite dahil yung mata mismo ni Kyle TC nakatutok sa kanya. Actually, parang kanina kasi si Demon Kite nagsosolo pero parang since then, hindi ka na talaga pwede magsolo kasi actually, Kyle TC using a Hayabusa, it's not safe for anyone na mag-isa. Tsaka, tinan mo, yan talaga gagawin ni Ogwen. Bibigay lang niya yung vision, yung information, saan ba nakapwesto
etong si Demon Kite. If ever man, pwede natin umpisahan o bigyan natin ng isang magandang poke. Going in for that pokes o Gwen, soaking a lot of damage sa ganitong sitwasyon kahit hindi pa nag-uumpisa ang Lord Dance. Naka-free farm pa rin naman si Super Marco. Malilate to sa klase, pero ramdam natin pagka pumasok yan, punong-puno yung reviewer niya ng lessons. Actually, ngayon na rin lumalabas kung gaano ka-scary yung lineup ng AP Brent. Kasi kapag nagsama-sama ang Aurora, mape-penalty zone sila. Pag naghiwa-hiwalay naman sila, shadow kill sila ni Kyle TZ. Super Marco maganda yung ginagawa niya. They're going in for that reset several times tapos siya na may bubutas. Yung kaninang ginagawa ni Domeng, ang gumagawa neto ngayon, si Super Marco. May kasi siya, may step back siya. So yung rotation niya, mas mabilis yung movement mismo. Binik nila yung top. Hinahunt mismo ni Kyle TZ. Going in for the Ugi Shadow Kill. Domeng! Down we go! Naging double kill pero Winter Crown lang. Kumagat sila sa pakagat at aabante ulit ang Falcons AP Bren. The bait. Nilapag lang nila right after lumabas sa mapa. Kinuha. Kaya actually, solid talaga tong lineup ng Falcons AP Bren. Looking at the items, nabuo na rin pala kasi ni Super Marco yung holy trinity niya of items. Nakuha na rin nila yung Lord. Actually, ito na to, spike up na talaga to para sa Falcons AP Bren. Kasi Ultimate Shredder, the carry, magkaroon lang ng isang team fight, makakapag-free hit lang siya. And there's really no one, unless Demon Kite talaga really asserts his skills. Pwede siya mag-backdoor eh. Pero parang mahirap kasi merong Ogwin. Ayun na, umabante yung Lord onto the top. Kumo-connect na rin ibang mga skills. Gusto ko yung ginawa talaga nila doon. Binit nila si Super Marco na siya yung nag-push. Nung nag-clear na, iba na yung pag-pick off. Ang bilis ng switching tsaka ng shot call. Ito na naman, KelTC, yung favorite pwesto niya. Nakaispatan siya dito ni Demon Kite. Feeling ko meron dito China-channing Tatum. Pero pwede niyang ikutan to Pwede nilang umpisahan. Mamimili sila. Protekta dito sa red or sa orange or kukuha sila mismo sa gitna. Nagkagulo na. Ako'y narangan dito si Edward. Flicker burned for the side of Team Aurora. Hinarangan ng Suave yung Lord marching onto the top. Most likely, makukuha din nila yung Torre or second turret dun sa top. Actually, ito na yun. Gusto ko yung si Kyle TZ, naghahanap siya lagi ng pwedeng i-hunt down na mag-isa. Pero natuto na yung mga miyembro ng Aurora na magsama-sama sila. They just really need a better defense strategy para hindi sila mapuruan. Isa sa mga weakness kasi pagsama-sama kay late control nyo dito. Nakontrol na din dalawang members ng Falcons AP Bren. The burst there, Demon Kite is down. Wala silang follow-up damage. Meron naman. Flap TZ, 1-for-1 exchange. Nasaan ng backends dito? Few going in. Nilapag lang yung alien niya. Mina-micro lang dito. Lapag, push, alis. Yun ang trabaho ng Falcons ngayon. So, Aurora ngayon, medyo nalilito na sila. Kasi hindi nila alam kung mag-disperse sila dapat or magsasama-sama pa rin sila. Pero ang pinaka-importante dito kasi talaga is sila yung mag-initiate ng crowd control. Like, instead of waiting for the penalty zone, parang kunwari ito, i-materialize nila na wala si Flap TZ sa picture and then pwede silang mag-initiate ng crowd control either from Edward or from Yue. I love that, no? Talagang marami silang option for pick off or even the rotation itself. For ang ating score, umaabante ulit ibang mga members dito. Hindi nila dinadali sa kills dinadali nila sa push. Kaya tinan mo, parehas man ng kill points, pero yung gold goes for the side of Falcons AP Bren. Map control, kung kanina nakukuha niya yung turtle dito, pero yung third turtle napunta sa kamay ng Falcons AP Bren, pati yung 6 turrets outside ng Team Aurora. This is really hard kasi talaga for Aurora kasi kahit ihati nila yung sarili nila into 3 members and to 2 members, pwede kasi mag-crowd control either si Few or si Flap TZ. And then, damage kasi dyan, pwede gawin ni either Kyle TZ and ni si Super Marco, parang kung kanino lang sila makipag-team up din. Kumbaga, kayang-kaya nilang i-go yung clash, no? Yeah. Kahit 2 or 3 lang yung mga members nila dito. Maganda yung kit, actually, ng mga heroes. Second, first enhanced Lord, tatalo na itong Lord. Malaking factor to for the side of Falcons AP Bren to secure yung Torre dun sa taas ng Team Aurora. Ay, kumawala na yung minions dun It's either mababasag lang ng normal ito. Alati kagad ang buhay ni Mr. Renny J. Going in for that Itonas welcome. Pwede mo iba to sa dalawang members pero sakto lang with the Winter Crown. Renny J is down. 3-man down. Make the 4-man down for the side of Team Aurora. Isa na lang ang natitira. And kayang-kaya tong mamain ng mga members ng Falcons AP Bren. Grabe, buhay na ngayon ang MLBB Kings. Yung last clash na yon,
Grabe, sobrang cornered ang mga miyembro ng Aurora, and because of that, they were able to wipe them out just right now and close the game. Just